Ayon po sa Mateo Kabanata 22, talata 23 hanggang 30. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduceo na nangagsasabi, walang nagbubuhay na maguli, at siya'y pagkabihira kang magbabasa, ganyan. Kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay nangag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak ng kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki. At nagpag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya magkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ika-7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y maging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ang kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay ng maguli ay hindi na mga gaasawa ni mga gaasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So, mayroong isang babae na pinag-asawa ng 7 Magkapatid. mga kapatid na lalaki. Pag ito lang binabasa natin, maintindihan natin? Hindi. Kahit kayo, mga matalino, sabihin natin kasi hindi ito, ibang tao itong ginagawa natin. Kahit kayo, mga matalino, maintindihan kaya nito pag ito lang mabasahin natin? Hindi. Mayroong isang babae na mag-aasawa ng 7 magkakapatid na lalaki. Kahit 2, 3, hirap nga. 2 pwede pa. Pero namatay ang babae. Diba? O ang lalaki. Yan pa 7. Kung ito lang mabasahin natin sa banal na aklat, masiraan tayo ng bait. Dahil hindi natin maintindihan kung anong talata ito, kung anong kahulugan. Ngayon, kung titingnan natin sa banal na aklat, ang babae ay hindi yan babae na katulad ninyo. Literal. Kung hindi, ayon sa banal na aklat, ang babae ay tinalinghaga ng isang saan mabasa? Apokalipsis 17-18. Basa. 17-18. At ang babae ay iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ano ibig sabihin? Ang babae ay hindi pala babae na literal. Kung hindi ay dakilang bayan. Ngayon tatanungin ko kayo. Ang Pilipinas ba ay dakilang bayan? Yes. Ano nakalagay sa ating kanta? Ang bayan kong Pilipinas. Lupain na.
Di ba? Nugtungan ninyo. Ang bayan kong Pilipinas. Dakila. Lupain at gintong. Pag-ibig ang nasa Kanyang palad. kanya. Nag-alay ng tama. At sa kanyang Yumi at ganda. layuan ay Dayuhan ay nahalina. Dayuhan ay nahalina. bayan ko Binihag ka. nasadlak sa Nasadlak sa dusa. Nasadlak sa dusa. pinapakita ng Pilipinas ay sisidlak. Noon pa nagseminar ako, nakita na nila sa mga estudyante ko nandun sa ibang bansa na ang Pilipinas ay kumikintab. Bayan ko. Bayan ko. Bayan. Nandyan. Ano ang Ang bayan. ang bayan kong Pilipinas. lupain ng Gintot. ginto at Bulaklak. namulaklak na ang ginto. Kumikinang na eh. Kumikinang ang ginto. Nandyan na ang ginto. Nasa mga Marcos. Pero hindi pa pwede palabas. Hindi pa panahon eh. Pero malapit na. Sipin mo bigas, mabot na ng 20 kilo. Pero sa Sabi ko Visayas. sa'yo no, meron eh. Sa Visayas. Visayas. Wala ka dito lang mo pa eh. Mamasay ka ng Mas libo-libo. Bumili ka na ng 3 years pa tayo. Magti 3 years pa lang karong 26, 22, Ngayon June. July. July. Ay, July. Pagkaupo 3 niya. years pa lang. Wala pang 3 years. Isipin mo, bumaba na. Kalagitnaan na. Agad-agad. Oo, kala mo Hindi, naman kasi kadali ng trabaho. ano talaga nila yan eh. Kaya, Patibong nila. ngayon, na sinasabing bayan, anong bayan ito? Hanapin natin buong Mundo. mundo. Walang ibang nakasagot ayon sa unang patuto hanggang sa pang-apat na patuto kung hindi ang kaya ang pang-5 na patuto, hindi rin ako mahiya sa inyong sasabihin na ang Pilipinas ang siyang Siyang bayan. Na nakasal. ang tanong, ang Pilipinas ba ay mayroong 5 o 7 magkapatid na lalaki na pinag-asawa ang Sa babae. mayroong wala? Meron. Sa material, wala. Sa spiritual, Meron. Meron. sino yung 7 na to? Yun ang mga Sa talo! Ang bilis eh. Ates? Quezon. Quezon. Next? Rojas. Quirino. Magsaysay. Garcia. Macapagal. Marcos. Matalino? Alam nila agad. Ano to sila? Elected. Elected president. Elected president. Elected. Kasi kung tatanungin ko kayo, bakit sila lang? Dahil 10 na to eh. May 3 pa dyan eh. So, kaya tinatanong ko, ano to sila? That is elected president. So, hindi natin isama si Alo. Ano? Dahil sila ay Elected. Appointed. Elected. paliwanag natin para maintindihan natin. Ngayon, ang sinasabi, ang una, nag-asawa sa babae. Yun ang asawa, hindi yan material na asawa. Pagka-president. Siya yung naglingkod sa Pilipinas. Na inasawa niya ang Pilipinas. Naglingkod siya. Si President Quezon. Quezon. Ilang taon na kayo panunungkulan? 9 years. Almost. Almost 9 Huwag years. natin nasabihin 9 years. Si almost. Mayroong almost. Kasi si Quezon ay 1935, 1944 siya nawala. 1944 August, 1935 November. So almost. Dahil kung titinan mo August, September, October, mayroong 2 months may higit. Kaya wala pa.
Kulang-kulang. Kulang-kulang. Kaya hintayin natin. Okay. Paano siya magkaanak na Pilipinas ang kanyang pinag-aasawa? Bakit ang Pilipinas? Ang tanong. Ano ba ang pangalan ng Pilipinas? Babae, lalaki? Babae. Kaya tinatawag na Pilipinas. Pinas. Pilipina. 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 Kaya nga may interview sa ibang bansa May reporter. Siguro na, ewan ko nakaibalo kayo. Anong report doon sa reporter? Na sinasabi, that is Filipino. Ngayon, ang sagot doon, babae, I'm not a Filipino. I'm a Filipina. Di ba? Kaya pag in-interview ka, pag sinabing Filipino, lalaki ka. Tama, mali. Pero pag babae, Pilipina. Kaya nga, lagyan mo lang ng is, kasi marami, Pilipinas. Pilipinas. Plural. Mayroon din tayong konting alam din Saan sa papunta? sentence Kaya nga sinabi, a sentence is a word or group of words that expresses a complete Kompleto. thought. Yun lang ang alam ko. Pero si Gigi dyan, magaling dyan. Natin, ang babae, ang pangalan nito ay Pilipinas. Si Pilipinas bang taga-tulan? Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas Kumu. ang ngalan nito. Patagok. Una, nag-asawa, hindi siya makakaroon ng anak. Ayon sa nakasulat, di ba? Paano siya makakaroon? Lalaki, Pilipinas ang inasawa mo. Makakaroon ka ba ng anak? Hindi. Ang tanong din nangyari sa pangalawa. Hanggang sa Pito. So namatay. Pagkatapos nila lahat, ang babae ay Namatay. sa anong paraan namatay ang babae? Yes. Demokrasya. Dahil pagkatapos ni Marcos, sino presidente? Si Cory. Cory. Doon na lumilitaw ang iba. Marami. Ang demokrasya na wala. Dahil sa panahon ni Marcos, kung sila pa mabuting tao, binaliktad nila. Ang mabuti, ginawang Masama. masama. Pagdating ni Cory. Cory. Kaya nga, nandoon yung pagdating ni Noynoy Aquino, nandoon yung pira na Ng piling. ng piling. Anong, magkano yan? 500. 500. Malungkot. Di ba? Paglingkod ni Pinoy, namatay ang asawa. Nandoon na naman si Cory. Ang una namatay, sino una namatay? Si Noynoy. Noynoy. Di ba si Noynoy yung nasa pira? Ano ng piling? Sabi niya, gawa natin istorya para patalastas. Malungkot ako kasi hindi ka kasama. Dapat kasama ka sa akin kasi masaya ako. Kaya ginawa ang pira uli ng nakangiti sa pira. Wala namin ng piling. Masaya na. Sabi naman doon, kulang pa tayo. Kailangan makumpleto tayo. Hindi nagtagal, nawala si Noynoy. Kasi ang unang namatay si Cory. Benigno. Binigno. Pangalawa si Cory. Pangatlo si Pinoy. Kaya paglabas sa pira, masayang masaya na. Ayan parte ng trabaho yan. Dahil pagkatapos ng 10 nawala ang gobyerno na maganda. Dahil ang mali, tinuturo na sa school. Tama mali? Na ang Marcos makasalanan. Binaliktad na. Binaliktad. Na ang mabuti, ginawang korupsyon. Masama. Magkano utang sa panahon ni Marcos? Umabot ba ng trilyon? Hindi. Within 20 years.
Ngayon lang ang Billion lang. Ngayon lang ang trillion. Ang utang ni Marcos. Ngayon, 6 years. Magkano ang utang? 12 trillion. Trillion. Taon-taon. Sino ang kurang? Marcos. O ang kulit? Yung kulang niya. Sila na ngayon. Anong ginagawa sa panahon ni Cory? Bininta ang mga ari-arian ng gobyerno. Mga lupain. Mga Yes. lupain. Pati. Meralco, Petron, tubig, lahat. Kuryente. Kuryente. Kaya, ang dami. Pati ang nuclear na nasa bataan. Oh, pinabayaan nila yun. Na yan ang para sa mga tao na kailangan natin dahil bababa ang kuryente. Hindi nila Hindi pinapatuloy. pinagpapatuloy dahil gawang Marcos. Kinalaban. Ano nila talaga. Kaya sino ang nangungurap? Yung Marcos o yung nanungkulan ngayon? Mas mabuti pa ngayon dahil ang Marcos ngayon na junior, unti-unting Nabayaran nila. nabayaran ang utang ng Pilipinas. Fake news lang. No, hindi yan fake news. Sila yun. Sa mga DDS. Dahil mahilig sila fake news. Sila yung Hindi. mahilig. Kasi sisiraan talaga nila. Talagang iano nila. Kahit pa sabihin nila, Tawatan pa rin hanggang ngayon. kasi ganyan sila. Hindi sila nangnakaw. Simple. Busog. Eh ngayon, kay Sara Duterte, ilang milyon? Within Oh, 11 days. 11 days, ubos ang pira sa dipid. Karon na Plus million. nabawi sa panunungkulan ni Bongbong. Dili, yung ano, Eh? Anggara. sino sekretary? Si Anggara ba yun? Deputy Secretary si Anggara, Senator Anggara. Nabawi ang ilang milyon na walang pirma. May man nakapirma pero wala sa Yun ang, Census Committee. ang tawag nilang ano, yung Si Piatos, si ano, Mga Piatos, mga si Cheria. gawa nila ng ano. Binaliktad nila ang batas. ang tawag noon. Na ang mali, ginawang tama. Ang tama, ginawang mali. Kaya dito sa limang patuto, si Marcos, siya ang pang-pito. Dahil siya rin ang pang-walo. Ayon sa nakasulat sa banal. Ito, siya din ang pang-walo. Dahil siya lang ang pwedeng Kilik. elect ayon sa nakasulat kung gusto nyo mabasa. Pero iba talata yun. Huwag natin ihalo dito. Ang limang patuto, hindi ako mahiya sa inyo, na ang Pilipinas na siyang babae, siya ang nakatupad. Dahil nandito sa atin ang bayang Pilipinas. Sino sabi mo? Kaya hindi ako mahiya sa inyo, yan ang pang limang patuto.